Pumunta siya sa gilid, umupo siya sa gilid, tapos umiiyak siya. Ito ba? Istorya ng ina ni Ken and his protectiveness of his parents in their SB19 Time First podcast. This is one of Ken's stories that you should not miss in his Time First episode. Dito talaga mas makikilala kung anong klaseng anak ito. Ganun. Pero alam mo, may kwento ako. Ano? Baka ganito na sa'yo ng pinsan mo. Umiyak daw yung mama mo eh. Saan? Nung pumunta ng birthday list eh. Umiiyak siya. Kasi isa siya sa nauna. So, dumating yung mama ko. Tapos nung okay pa sila, pero nung nagdatingan yung mga tao, parang nahiya daw siya. Pumunta siya sa gilid, umupo siya sa gilid, tapos umiiyak siya. Ito ba't ka umiiyak? Wala. Ito, wala. Bakit naman? Tapos lumapit yung pinsan mo. Sabi ko, ba't umiiyak si tita? Sabi niya, hindi, ano yan. Kinakabahan daw siya. Pero I feel like natuwa siya kasi Kinakabahan siya. Na-overwhelmed daw siya. Parang First time niya nga. nakakita siya ng mga banibag marites. Baka. Hindi, may ano yun, di ba? Siyempre parang... Alam nyo, ako kasi, protective ako sa mama ko. So, ayaw ko siya na, pag nandito siya, ayaw ko siya na lumalabas. Siguro, bad din yun na. Ayoko kasi expose yung parents ko. naman eh. Totoo. Yung pribadong buhay nila. Kasi kasi alam ko kung anong nandito sa lugar na to eh. Alam ko pagtatawid ka dito. Baka di nila kayanin mentally pag nakikita na nila kung ano yung ano natin, So, na-experience natin. Nung pag-uwi niya noon, actually parang hindi naman sigawan, nag-argue kami. Sabi ko, bakit ka lumabas na hindi ka nagpaalam sa akin? Sabi ko gano'n. Kasi pagdating ko sa bahay, tapos na-realize ko noon, ang sama pala ng sinabi ko. So, ang ginawa ko, nagutom ako, pagluto mo ako. So, yun yung Akala ko, sorry. Hindi, baka naglalambing siya. Pero yun nga yung lambing niya. Hindi nga kasi ako show. Yung mom ko rin, hindi rin siya. Gets niya na yun. So, pag tahimik na kaming dalawa, yung kuya ko nga lang nakaganon lang eh. So, tahimik, umakit ako sa kasi syempre, pagod sa work, nakauwi ako ng mga 10, 11. Yun yung after ng shoot natin. Pero sobrang anong nangyari, alauna na, iniisip ko pa rin yung sinabi ko. Sabi ko, bakit ako naging ganito? Bakit parang yung mama ko naging anak ko ganito? Alam mo yun? Legit, para kaming nabaliktad. Kasi iniisip ko kasi matagal ng simula ng pag-uwi nila dito. Gusto ko talaga protektahan yung mental health niya. Kasi matatanda na eh. Ako, nakakayanan ko kung ano yung mga masasamang mga salita na sinasabi sa akin. Paano sila? So, ako naman, gusto ko i-protect kung ano yung nagpapasaya sa kanila ngayon. Ayoko na maging malungkot. Wag na nila makita yung side na yun. Buti napipigilan mo yung mama mo. Yung mga nanay kasi namin, hindi. Yung mom ko masunurin. Yung mom ko naman masunurin naman. So, yun lang yung time na nag-argue kami. Tapos na-realize ko, ang sama ng sinabi ko, yung mama ko naman gusto lang naman ata niya mag-enjoy talaga. And mingle with new people. So, nagbakasyon siya eh. Sabi ko, pinapunta ko siya dito para mag-enjoy din. Yes. Okay, tumayo ako, bumangon ko, kumato ko sa kanya. Pero totoo yung sinabi pwede mo. mo pagluto. Ang maganda ron, na-realize mo rin agad. Hindi ka parang, alam mo yun, hindi mo pinalipas ng matagal.